Narito na ang PTV Balita ngayon. Bumuo si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ng Interagency Committee for Right-of-Way Activities para sa National Railway Projects. Layo nito na pag-aralan at tiyaking magiging maayos ang proseso sa land acquisition habang ipinatutupad ang mga proyekto na may kaugnayan sa railway system. Kabilang sa tungkulin ng komite ang bumuo ng railway policies and program at tiyakin ang income restoration, livelihood at resettlement ng mga maapektuhan sa right-of-way activities. Ang naturang komite ay pamumunuan ng Department of Transportation habang co-chair naman ng Department of Human Settlement and Urban Development. Kaugnay nito sa ilalim ng Right-of-Way Act, pinapayagan ng pamahalaan na mag-acquire ng real property para sa itatayong proyekto basta dadaan ito sa donasyon, negotiated sale o expropriation at iba pang legal na paraan ng acquisition. Ilan sa proyekto ng pamahalaan ang North-South Commuter Railway System, Metro Manila Subway Project, Mindanao Railway Project at iba pa. Samantala, naharang na mga tauhan ng Bureau of Customs ang abot sa 212.5 million pesos na halaga ng hinihinalang shabu sa Port of Clark sa Pampanga. Ayon sa Philippine Drug Enforcement Agency, dumating sa Pilipinas ang kargamento noong March 21 mula New Jersey sa Estados Unidos na sumailalim sa X-ray scanning at K9 sniffing. Nakalagay ang mga hinihinalang shabu sa 29 na pakete ng mga vacuum-sealed na mga transparent plastic. Idineklara bilang router ang nilalaman ng mga nasabing kontrabando. Ayon kay BOC Commissioner Bienvenido Rubio, paigtingin pa nila ang mga security measures sa mga border sa bansa sa pamamagitan ng patuloy na koordinasyon nito sa PDEA at mga partner agencies upang hindi makapasok ang mga iligal na droga sa bansa. Alinsunod na rin sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Sa iba pang balita, suspendido ang klase sa pampubliko at pribadong paaralan sa ilang rehiyon sa bansa ngayong Abril 2 dahil sa matinding init ng panahon. Suspendido ang face-to-face classes sa lahat ng public school mula preschool to senior high school sa Quezon City. Gayun din ang ilang public school sa Ilocos Region, ilang lugar sa Pangasinan hanggang senior high school, ilang eskwelahan sa Kalumpit, Bulacan, ilang lugar sa Negros Occidental, maging ang face-to-face classes sa public school sa Bacolod City, Iloilo City, Sultan Kudarat at South Cotabato. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang update, i-follow tuloy kami sa aming Facebook at Twitter sa @PTVPH. Ako po si Audrey Goriseta para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.